Pagkatapos niyang malagay sa free agent list ni LA Tenorio ng Barangay Ginebra, sumunod naman itong si Jason Castro na nasa free agent list na nga din mga ka-sports. Meron kayang magbabalak na kuhain nga siya dito at tuluyan na nga ba niyang iiwanan ang TNT Tropang 5G? At Rey ng Batak out for 4 to 6 weeks nga raw or buong season na nga raw hindi makakapaglaro itong si Rey ng Batak dahil niya sa groin injury na tinamasa niya. Paano na kaya dito ang TNT mga ka-sports? Yan lang topic natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayong ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Halos 2 dekada na naglalaro itong si Jason Castro dito sa TNT Tropang 5G simula nung na-draft nga siya dati dito. Never pa ngang na-trade or nalipat sa ibang koponan itong si Jason simula nung na-draft nga siya sa PBA. So nandoon na nga talaga ang loyalty niya. Dito na nga nahubog ng gusto ang karir ni Jason at nabigyan nga siya ng malaking break dahil nga sa tulong nga rin ng SBP. Dahil sa sunod-sunod na pagiging Gilas player niya na ito naging FIBA or fastest nga siya na point guard dito nga sa Asia nung panahon na kalakasan niya nga o nung era niya. Naging Asian best point guard nga siya mga ka-sports tulad nga ng sabi ko kanina. So hindi nga natin may kakila na isa siya sa mga galing na naging point guard nga dito sa Pilipinas, lalong lalo na nga sa Asia. Malaki nga ang naitulong ni Jason Castro dito sa Tropang 5G dahil nga sa championship na 10 na binigay nga nito. Hindi nga natin may kakila na nandoon nga talaga ang loyalty ni Jason Castro sa TNT. Kaso nga lang, nakatamasa nga lang siya ng injury kaya nga hindi na nga siya nakabalik dito sa pagka-active niya simula nung last season na kung saan nakapasok nga sila at naka-champion kontra Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi mga ka-sports, nasa reserve list na nga rin itong si Jason Castro. Katulad nga na nangyari nga kay LA Tenorio. May gentleman's agreement nga itong dalawang koponan na ito katulad nga ni LA na kahit nga wala sila dito sa lineup ng kanilang koponan ay patuloy pa nga silang sumasahod. Kung baga gusto na nga rin talaga nila na bigyan nga ng mga ibang opportunity or ng space sa lineup nga yung ibang players tulad nga ng ginawa ni LA. Sa LA kasi mga ka-sports, pinagfo-focus nga siya dito sa Batang Gilas na kung saan siya na nga magiging coach. Ang nangyari, naging active nga at tinanggal nga sa reserve list itong si Jason David na maganda na nga ang pinapakita. Habang dito naman sa TNT ay mas nabigyan nga sila ng opportunity na kumuha pa ng ibang players. At lalong-lalo na nga itong kay Rey ng Batak na nabigyan niya ng break. At sobrang ganda nga lang nilaro nito lalong-lalo na ng championship na kung saan tinanggal nga siyang finals MVP. Kaya madami nga napapaisip na baka natulad nga rin siya kay LA Tenorio na dahan-dahan na nga rin itong magre-retiro na hindi masyado maingay. Kasi nga nasa free agent sila, so ando din na rin yung chances na baka magretiro na nga rin itong si Jason Castro mga ka-sports. Pero sa akin palagay, kung sakaling maging open nga itong si Jason, ay tingin ko marami pa nga rin koponan ang magbabalak or magkaka-interest nga nakuhain niya itong si Castro. Lalong-lalo na yung mga big companies kasi ando doon pa nga rin talaga yung may tutulong nga nito ni Jason sa kanilang koponan. Kahit nga 1 o 2 conference lang laruin ito, for sure maraming nga may ambag nga yun si Castro. Kaya abang-abang na lang tayo mga ka-sports kung ano ba talaga ang magiging kapalaran or magiging step nga talaga ni Castro sa mga susunod kapag nakarecover na nga siya sa kanyang injury. So second topic naman natin mga ka-sports ay tungkol naman dito nga kay Rey ng Batak na tinanghal ngang finals MVP sa katatapos lang na championship na nakuha nga dito ng TNT Tropang 5G. Maganda ang nilalaro nga ni Rey ng Batak mga ka-sports. Lalong-lalo na nung na-injured nga itong si Jason Castro. Nag-step up nga ng gusto itong si Rey at nabigyan nga siya ng magandang break dito sa TNT. Naging go-to guy na nga rin siya dito pagdating sa mga local players. Kaya nga laking pasalamat nga ni ng Batak na nabigyan nga siya ng opportunity at ganun na nga lang ang binigay na tiwala sa kanya ng management. Ngayong All-Filipino Cup, siya nga ang inaasahan na magiging leader na naman ng kanilang koponan. Ang kaso nga lang,
Natsambahan siya at na-injury nga siya. 4 to 6 weeks nga ang inaasahan na hindi nga makapaglaro itong si Rey ng Batak. So meaning, hindi na nga siya makakalaro ngayong conference at baka sa susunod na conference nga dahil kailangan niya makarecover nga sa groin injury na tinamasa niya. Isa pa nga yun sa mga medyo mahirap na lagpasan mga ka-sports. Although kapag ganyan, kailangan lang naman talagang ipahinga nga. Kaya nga masasayang nga talaga yung momentum at baka hindi na nga matuluyan na makuha ang Grand Slam dito ng TNT. Dahil nga, itong si Rey ng Batang isa sa inaasahan nga nila na maging go-to guy nila dito. Ngayong target nga nila makuha ang Grand Slam. Kaya malaking problema nga ito para sa TNT dahil mapapaisip pa rin sila kung sino ang kailangan mag-step up nga sa kanila. At malaking rolling nga ang mabibigay nga dito, lalo na kay Calvin Oftana dahil siya na nga ang next man to stand up.